Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sariling kalayaan ay kinalimutan. Sana'y upang mapapilan sa hukbo ng sandata. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan. Lumalaban na may tapang, iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Para sa bayan, sino pa ang tungkulin ay gagampanan? Ito ang panata ng isang awan na hindi kalilimutan. Hirap at pagod ay lalampasan dahil sa pangarap na makamit ang kapayapaan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan. Lumalaban na may tapang, iaalay
Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. We Dream. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito sa programang Kumusta Pilipinas? Hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, and Airman First Class Glenn Guljan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWW Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa ating mga masugod na taga-subaybay at taga-pakinig sa ating pila ng radyo. Oras sa pulungan, nagrap ng alas 6 sa 19 po ng umaga. At mapapakayan ngayon po ay araw ng Martes, ika-8 ng buwan ng July 2025. At muli po tayong magkakasama-sama sa ating programang maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon saan mang dako ng ating bansa, mangungumusta po sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. Mga bayan, ito po ang inyong lingkod, katropang Glenn Gulchan, at ito po ang programang Kumusta Pilipinas. Mga bayan, araw po ngayon ng Martes at isa pong makulimlim at mabusilak na araw. Dahil di natin alam ang kalagayan ng panahon at mapapansin po ninyo, may pagkakulimlim na mayroong pagkasikat ng araw. Kaya mababayan, happy Tuesday morning sa ating pong lahat at welcome sa ating programang Kumusta Pilipinas na mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po yan ng umaga. Maybe na late tayo ng konti because of meron tayong pinag-usapan pa ng ating pong ng ating Deputy Commander, especially for the programs and activities na ating pong inihanda sa ating pong hanay at sa ating pang programa sa ating pong Armed Forces Radio. Kaya mga bayan, happy morning. Kamusta po kayo? Kamusta ang ating pong Lunes? Kamusta po ang unang araw ng ating pagpapagal sa isang linggong ito? At ngayon po ay samahan niyo ako para maghatid ng mga balita at lalo na po sa mga kaganapan na isinasagawa ng ating Armed Forces of the Philippines para mapanatili ang kakayahan nito at magpapatuloy na pagpapalas ng depensa upang pangalagaan ang ating pong soberanya. Kaya sa ngalan po ng ating Station Manager, Colonel Franzel Margaret Padilla, at ang ating Deputy Group Commander na si Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, ay taos puso po kaming bumabati po sa inyo ng isa pong mapagpalang araw ng Martes. At ngayon pong umaga ay kasama natin sa bagong technical, katropang Leonor Tanap.
at buong team ng ating technicians, technicals ay nandyan para tayo po alalayan ngayong araw ng Martes. Mababayan, isa pong magandang umaga rin ang ating pagbati sa ating pong Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa panguna po yan ni General Romeo Brono Jr., Philippine Army. Sir, good morning po sa inyo. At mapagpalang araw ang aming pagbati sa aming Commander ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines, Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army. Nakakatuwang ang ating Deputy Commander, Brigadier General Miguel M. Aguilar, Philippine Army. At ang ating pong Chief of Staff CRS, Colonel Marlio Patria, Philippine Army. At sa buong hanay ng officers and enlisted personnel and civilian human resource ng ating pong CRS ay binabati po namin kayo ng mapagpalang araw ng Martes. At sa buong mga kawani at kasundaluhan ng ating pong Armed Forces of the Philippines ay binabati po namin kayo ng magandang umaga. And sa ating mga babayan sa magdako ng bansa, mapaloob at mapalabas man, sa ating mga OFWs, happy Tuesday morning o happy Tuesday evening. Yan dyan po sa inyong mga lugar. Babayan, isa rin pong pagbati ang nais po namin ipinapabot sa ating mga viewers who are watching online. Binabati po natin ang ating pong mga patuloy na sumusuporta at patuloy pong nakikinig sa ating pong Facebook live streaming. For the information of everybody, tayo po patuloy na susundan sa ating pong Facebook live, sa ating pong FB page, AFP Radio DWWD, at AFP Virtual TV naman sa ating YouTube channel. Yan po mga pages sa channel na tayo po nasusundan at napapanood live. However, tayo po napapakinggan sa iba't ibang radio station partners nationwide. Sa ating himpilan, tayo po napapakinggan sa 1134 kHz sa AM. And live na papanood din sa ating mga radio station partners Luzon, Visayas at Mindanao man. Kaya mababayan, shout out sa ating mga Bisayang kapaminaw karon, maayong buntag sa inyo ha. At sa mga waray no, natong mga kaibigan ay mapagpalang umaga sa mga Ilonggo nga gapamati subong diri sa atong programa ay maayong aga sa mga simanuan natong gapamati subong. And mababayan, sa ating mga sa Palawan, dahil po napapahinggan mayad na timprano kaninyong tanan sa ating pong mga kuyunon nating mga kababayan po dyan sa probinsya ng Palawan. At ngayon pong umaga, isa pong pagbating nais din namin maipabot sa ating mga viewers kay Ma'am Sel Alanis na nakantabi ngayon dyan po sa Heart Center. Ma'am Sel, happy morning. Thank you so much for always tuning us. Pagaling po kayo lagi, pagaling. And may God continually bless you and heal you. Sa ating pong mga tropa kay Sir Wilson Baltusa Basalizo. Sir Wilson, saan ka man ngayon? God bless. Thank you so much for always tuning us. At ingat-ingat po lagi. Kay Miss Yvette Miaranas, thank you so much for watching. Sa ating mga viewers na nakatutok ngayon, na nakantabay, mapagpalang araw po sa inyo. Mababayan, ngayon po ay sama-sama po tayo, sama-sama po tayong magiging mahimay, sama-sama po tayong maghatid ng mga balita, lalo na po sa ating po mga hakbang ng ating Armed Forces of the Philippines sa patuloy mandato nito upang pangalagaan ang soberanya at patuloy na kolaborasyon at pagpapatibay ng interoperability sa ating pong mga allied forces upang mapaigting ang ating kakayahan na magkaroon ng mahasang kaalaman sa patuloy po nating pangangalaga at pagdepensa sa ating pong soberanya. Kaya mapagpalang araw po sa ating lahat. Anyway, sa ating mga mainit na balita natin pong bibigyang pansin ay ito po ang pagtanggap o malugod na pagtanggap ng ating pong Armed Forces of the Philippines sa panguna po ng ating Deputy Chief of Staff, Lieutenant General Romel M. Roldan, na sa New Zealand Joint Force Commander na si Major General Robert Crosca sa isa pong courtesy visit na sinagawa po dito sa Camp General Emilio Aguinaldo. Na ito po ay tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng bilateral and cooperational military and pagbabagi ng pananaw ukol sa mga hamong panseguridad sa rehiyon. At kabilang po sa pagtalakay dito ang mga oportunidad para sa pinagsamang pagsasanay at pagtugon ng makataong pangangailangan.
For ito mga bayan, para po sa kalaman nating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, if you're always asking and we're just informing everybody, especially regarding po sa mga combined air exercise, bilateral air exercise na sinasagawa po ng ating bansang Pilipinas, aside from multilateral, trilateral, bakit, ang tanong niya, bakit yung sinasagawa po ito ng ating pong bansa? Mababan, it's not all about enhancing our capability and interoperability with our with this countries na nagkakasasagawa po ng pag-iinsayo sa ating pong bansa. For the information of everybody, mga babayan, it's not all about enhancing the defense security for the region. But it's all about also sa mga programa na nabibigay na idudulot po nitong mga exercises na ito. Dahil hindi lang po ito, ulitin ko, hindi lang po ito nakatuon sa pagpapalakas ng bawat pwersa ng ibang bansa at ng ating bansa. But it's also nagbibigay ng pagkakataon ng pagtugon sa humanitarian efforts. Mga babayan, once we say humanitarian efforts, dito po nagkakaroon po tayo ng mga pagsasagawa ng mga civil affairs activities na kung saan ay natutugunan ang mga pangangailangan ng ating po mga nasa komunidad. Ito po ay isang malaking bagay na kung saan ay aside from having this kind of enhancing our defense posture, ito po ay nagkakaroon pa rin ng pagtugon, pagsagot sa ating pong problema na kinakarap sa ating pong mamamayan. Through having this kind of activities, civil affairs activities to the community para po matugunan yung pangangailangan po nila. Kaya malaki pong tulong po ito sa ating mga far-flung areas na nagiging benepisyaryo nito pong aktibidades na ito, mga kababayan. Kaya gusto natin itong mapaabot sa ating mga babayan upang magbigay daan, maging linaw dito po sa mga aktibidades pong ito. Kaya if you're questioning about it, that's the purpose, that's the objective. At naipaabot po natin ito sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig ngayong araw pong ito. And aside from that, mga babayan, kahapon ay nagkaroon po ng flag raising ceremony, first flag raising ceremony for the month of July. Ay ang ating pong AFP, katuwang po ng ating pong kawani dito po sa Camp General Emilio Aguinaldo, ay nagkaroon ng sinabing pupugay sa ating pong watawat at ito po ay pagpapakita ng mga babaeng. Gusto pong i-emphasize na sabi nga ng ating pong Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Romeo Brawner, that doing flag raising is not all about saluting to our flag, but it's also about reassuring the commitment, dedication, and our service sa ating pong bansang Pilipinas. Pababayan, aside from that, ay sa nangyari pong flag raising ceremony kahapon, ay muli pong pinagtibay ng ating Armed Forces of the Philippines ang paninindigan nito sa ating pong serbisyo at sa ating pong kagalingan. At ito po ay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng AFP Transformation Roadmap Institutionalism Pathway Awards, na kung saan ang seremonya ito ay itin-over sa nagkaroon ng ceremonial na turnover ng medical equipment mula po sa Sydney Shrine Club. Mga bayan, ito pong pagpaparangal na ito ng AFP Transformation Roadmap Institutionalism Pathway Awards ay pinarangalan po dyan sa okasyong ito ang Office of the Chief Nurse, AFP Procurement Service, and especially our unit, my unit, the Civil Relations Service, at ang Office of the Internal Auditor. Mababayan, sa naging payag po ng ating AFP Chief of Staff General Romeo Brawner S. Jr. ang pinarangalan at ang mga organisasyon na kanya pong pinuri dahil po sa kanila pong pagsagawa ng kanila pong tungkulin at mandato sa ating hanay, sa ating pong organization. Kaya mga bayan, na nanatiling matibay ang ating pong Armed Forces of the Philippines sa layuning paglingkuran ang sambayan ng Pilipino ng may integridad, profesionalismo at kahusayan. Dahil gusto po natin itong ipaabot sa ating mga Pilipino na kung saan ang inyong pong Armed Forces of the Philippines through the support of our human resource ay patuloy po ninyong maasahan. We will continue to be motivated, to be inspired in serving the nation and especially our beloved Filipino people.
At mga bayan, oras natin ganap ng alas 10:31 na po ng umaga. Napakabilis ng oras. Pero bago tayo magtutuloy-tuloy sa ating mga pagtatalakay at paghahatid ng mga balita patungkol po sa akbang ng ating Armed Forces of the Philippines, ay tayo po yung magpapagdating ipilan. At sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy po natin pag-uusapan at tuloy-tuloy po nating bibigyang pansin ang mga hakbang ng ating pong Armed Forces of the Philippines. Pero before that, mga babayan, I would like to congratulate the Philippines. And tayo po ay magbigay po guys sa ating pong nalalapit na ikangay Victory Day. Ito pong the West Philippine Sea Victory Day dahil sa nalalapit pong June 16. Ay dito po idineklara na tayo po ay nagwagi sa tribunal. Itong arbitral ruling regarding po dyan sa West Philippine Sea na kung saan ay sa ating pong pakikibaka ay inilabas po ang kautusan, inilabas po ang batas ng Pilipinas ang may pagmamay-ari dito po o sa kanya pong hawak po ito mga lugar na ito dyan po sa West Philippine Sea. From the shoreline to 200 nautical miles ay sako po ng ating pong bansang Pilipinas. Kaya mga bayan, we need to be grateful for that and happy Victory Day o West Philippine Sea Victory Day. Kaya para mga bayan, para pa sa mas malalim na kaalaman at impormasyon, we will play a WPS visual presentation in order you to understand why we are celebrating this and why it is important for us na kailangan po nating itong pangalagaan. Ito po ipapakita po namin, ipapalabas po namin itong West Philippine Sea audiovisual presentation para po maging aware po tayo at tayo po mamayang Pilipino ay maging kaagapay sa patuloy pong pangangalaga at pag-advokasya na pangalagaan po ang ating karagatan, ang ating pong kayamanan at ang ating pong kinabukasan. Because this area in the West Philippine Sea ay isa pong bagay na kung saan magdadala sa ating kinabukasan sa isang mayabong at saganang bansang Pilipinas. Dito po, mababayan, makikita po natin how we won and how ano po pinagdaanan. What's the challenges and ano po ang naging daan po nito para po ay ipatuloy natin itong ipaglaban. Mababayan, panoorin po natin and magbabalik po ang programang Kamusta Pilipinas sa ilang parala at panoorin niyo po itong audio-visual presentation regarding po sa West Philippine Sea. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The West Philippine Sea is a sanctuary of life, an irreplaceable part of our natural heritage, and a testament to the richness of our seas. Here, within the Coral Triangle, lies one of the world's most biodiverse ecosystems. Over 500 coral species thrive here, creating habitats for countless fish and marine creatures. These reefs not only support diverse life, but also protect our coastlines and sustain our people. Our seas are home to prized fish like tuna and sardines, supporting local communities and feeding nations. This wealth in our waters reaches beyond our shores, making its protection a shared responsibility. The seagrass beds and mangrove forests here serve as nurseries for marine life and are crucial in our fight against climate change, capturing carbon and nurturing life. Here, dolphins, whales, and the endangered dugong find a haven. Preserving these waters protect not only our biodiversity, but also our legacy of unique marine life. As guardians of our seas, the Armed Forces of the Philippines stands watch, committed to protecting these waters against the threats of illegal fishing, habitat destruction, and other harmful activities. But the call to protect extends beyond us. It's a responsibility we all share. The West Philippine Sea is not just a place. It's a part of who we are, a source of life and future for all. Together,
Let's ensure its protection for the generations to come. What does the West Philippine Sea truly mean for us? It is not just a matter of geography. It's about our sovereignty and national pride. We must understand what we are fighting for, why we are fighting for our rights in the West Philippine Sea, and how as Filipinos can contribute to this battle for what is rightfully ours. In this video, we'll explain why understanding this issue is vital and how we can stand united in safeguarding our nation's future. The West Philippine Sea is part of the South China Sea, where China claims almost 90% of the area. This region is rich in oil, gas, and marine biodiversity, which serve as a source of livelihood for every Filipino. The South China Sea is a major trade artery and one of the most important trade routes in the world, with 21% of global trade, valued at $3.37 trillion passing through it, highlighting its global significance. The West Philippine Sea is crucial for the Philippines, both economically and environmentally. In 2017, its marine ecosystem, including the continental shelf, was valued at about $1.5 trillion. The WPS makes up 40% of the Philippines' maritime area, showing its significant role in the country's waters. It supports the livelihoods of over 318,000 Filipino fisherfolk. In 2022, the West Philippine Sea produced 1.16 million metric tons of fish, valued at $950 million. These numbers highlight the WPS' vital importance to the Philippines' economy and national security. China seeks sovereignty over the South China Sea, using economic and military power to assert dominance. In contrast, the Philippines pursues its rights through diplomatic means and transparency initiatives, a strategic defense approach aimed at asserting and protecting its maritime rights in the West Philippine Sea. So kailangan talaga natin na palakasin pa yung ating yung presence natin sa West Philippine Sea. To ensure all our actions are within the rules of engagement and international law. We will not escalate the situation. They should de-escalate the situation. This initiative involves openly sharing information, educating the public, and shaping the narrative around the Philippines' territorial claims, especially with its exclusive economic zone. This transparency is intended to foster awareness, resilience, and engagement. In 1947, China introduced the 11-dash line, claiming almost 90% of the South China Sea, which initiated the ongoing territorial disputes involving multiple Southeast Asian countries. In 1995, China seized Mischief Reef, located 125 nautical miles from Palawan within the Philippine EEZ. Initially claimed by China as simple fishermen's shelter to create a positive climate for the peaceful resolution of claims, it eventually became one of China's largest fully militarized artificial islands. It is equipped with anti-ship, anti-aircraft missile systems, laser, jamming equipment, and fighter jets. In response to China's actions at Mischief Reef, the Philippines grounded the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal in 1999 and prevent China's occupation and the construction of additional infrastructure to assert its claim. The ship remains a commissioned vessel, and regular resupply missions are conducted to maintain it. In 2012, a standoff occurred at Scarborough Shoal between Philippines and Chinese vessel. The reason, the Philippines attempted to apprehend illegal fishing and the harvesting of giant clams and other endangered species, but the Chinese Navy intervened in an effort to ease the tension. The Philippines withdrew its ship from the area. However, China took advantage of this move, leading to its permanent occupation of the shoal.
In 2013, the Philippines took a bold step by filing an arbitration case against China, challenging its action in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS. Despite China's refusal to participate, the tribunal ruled in favor for the Philippines in 2016, issuing 6 important points to support the Philippines' position. The 9-dash line is illegal and has no basis in international law. The high-tide features of the Spratly Islands, or the Kalayaan Island Group, and Scarborough Shoal are net islands entitled to an exclusive economic zone and continental shelf. China violated sovereign rights of the Philippines in its EEZ and continental shelf. China violated the traditional fishing rights of Filipinos at Scarborough Shoal. Dapat palayasin ng China dyan sa Scarborough Shoal kasi nahampi nila. Nagpawala pa rin mga isla doon, wala tayong permit sa kanila. Sa Chinese embassy nila na mga isla. Tinawin kami kahapon. China destroyed marine environment of the South China Sea, or West Philippine Sea, through artificial island building and the harvesting of endangered species. The dangerous maneuver of Chinese vessels against the Philippines vessels at Scarborough Shoal violated UNCLOS. However, China has escalated its illegal, coercive, aggressive, and deceptive action in the West Philippine Sea, including spreading disinformation, ramming using water cannons and lasers, and installing barriers. President Ferdinand Marcos Jr. has emphasized that no part of the Philippines will be yielded to any foreign power while maintaining friendly relations globally. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Our stand is guided by the theme, our seas, our rights, our future, emphasizing the importance of our maritime claims and their impact on national security and prosperity. The historical and geographical claims of the Philippines over South China Sea are well documented, including the 1734 map by Jesuit priest Jose Marillo Velarde, which supports our submissions to the arbitration court, the United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS, and 2016 Arbitral Award further solidify our rights in the West Philippine Sea. The West Philippine Sea contributes significantly to the Philippines' economy, providing resources like fisheries and potential oil and gas reserves. We must protect this for future generations. The country and your armed forces derive its strength from the unity of the Filipino people. Together, we stand strong in promoting our national interest. It is crucial that we remain united in defending our sovereignty and securing our nation's future. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Let's remember that together we stand, divided we fall. Isinilang namulat ang isip.
isipan. Bayan ko ay paglilingkuran, himpapawid ang daan upang bantayan ng kalayaan. Tayo rin ang magtutulungan, tatawid ng karagatan upang makamit ang kapayapaan. Ako ko sa'yo, kami ay naririto, tumingala ka lang sa himpapawid. Sa bawat mong hipat, kami ay maaasahan, hindi ka iiwan. Pinoy kami magpakailanman, himpapawid ang daan upang bantayan ng kalayaan. Tayo rin ang magtutulungan, tatawid ng karagatan upang makamit ang kapayapaan. Ang ako ko sa'yo, kami ay naririto, tumingala ka lang sa himpapawid. Sa amin ay di mahalaga kung ano at sino ka. Gusto ko ay protektado at ligtas ka sa lahat ng masasama. Himpapawid ang daan upang bantayan ng kalayaan. Tayo rin ang magtutulungan, tatawid ng karagatan upang makamit ang kapayapaan. Pangako ko sa'yo, kami ay naririto, tumingala ka lang sa himpapawid. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alright, that song is brought to you by Geneva Cruz and ang aking Hogbong Himpapawid Reservice. And the pinamagatang Himpapawid. And also we played the AVP regarding West Philippine Sea and how it is important for us to taking care of the West Philippine Sea. Kaya mga bayan, sa ating patuloy na balitaan, sa ating patuloy paghatid ng mga balita, oras at plonggat na 50 na po ng umaga at ilang minuto lang po tayo po magrarahan-rahan. Para po sa alaman ng ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig para sa ating patuloy pong mandato na sinusulong po ng ating Armed Forces of the Philippines ay para po sa inyong kaalaman ay formal na po binuksan ng ating Philippine Army ang isang makabagong Redbird VTO Rotary Wing Flight Simulator. Para po yan sa pagsanay ng mga aviator sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Sumubo po mismo si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa naturang simulator na ginaya ang flight dynamics ng Robinson R-44 helicopter.
Gawa po ng simulator ng Redbird Flight Simulations Incorporated mula po Texas, USA. At bahagi po ng pagsusumikap ng Army na palakasin ng aviation capability at pilot readiness sa ilalim ng Army Modernization Program. Sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito, mas magiging handa ang Philippine Army sa pagtugon ng mga misyon sa loob at labas ng bansa habang sinusulong ang mga bagong sistema ng pagsasanay para sa mga sundalong piloto. At mababayan sa ilang pong mga balita, formal naman pong nagtapos ang air exercise sa Lacnib. Nasa isang closing ceremony sa 7th Infantry Division 4th Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Pinangunahan po yan ito ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Layunin po ng nasabing air exercise na palakasin ang kakayahang pandepensa ng dalawang hukbo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng tactical interoperability habang pinapatatag ang bilateral na ugnayan at tiwala ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Lieutenant General Galido ng estratehikong plataforma ito ay para sa pagpapalakas ng resilience, papapaigting ng interoperability at pagbuo ng mas malalim na institutional partnership. At mababayan, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ay pinarangalan naman po ng ating 64th Infantry Battalion ng Institutional Support Award for Strengthening Employment and Livelihood Program mula po sa Public Employment Service Office ng Tubungan, Iloilo. Binanap ito sa sinagawang Media Performance Assessment sa Dio Campus Inland Resort, Lanag, Sura, Tubungan, Iloilo. Tinanggap po ni 64th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. ang nasabing parangal. Ipinakita po na pagkilalang ito ang patuloy na pagsuporta at sa dedikasyon ng unit sa pagsusulong ng mga programang pangkabuhayan at pang-empleyado na nakabase sa komunidad. Kaya mga babayan, sa ating pong mga tropa na nakantabay at nakikinig ngayon, ay formal ding binuksan po ng ating Philippine Air Force at ang US Pacific Air Force ang ikalawang yugto ng COPA Thunder Philippines 2025. Mga babayan, pinangunahan po ang seremonya ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora at PACAF Commander Lieutenant General Colonel Brian Musler sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Magtatagal ang bilateral air exercise mula July 7 hanggang July 18, 2025. Sa pagsasanay na ito ay magpapadala ang Philippine Air Force ng 2,301 na tauhan at iba't ibang air assets gaya ng FA-50 Philippines fighter jets. Samantala, 225 na personal naman at mga F-35 fighter aircraft naman ang bagi ng contribution ng PACAF ng Air Force ng PACAF ng American Air Force. Kabilang sa aktibidad ng subject matter experts exchange at field training exercises na gaganapin sa talagang intensive military training areas sa buong Northern Luzon. Kaya mga babayan, aside from this information, ay mainit naman po ang pagtanggap ng Naval Forces Eastern Mindanao ang 3rd Boat Attack Division sa kanilang area of responsibility sa pamamagitan ng isang arrival ceremony na isinagawa dyan po sa Captain Ferranel of Pierre, Naval Station Felix Apolinario, Panacan, Davao City. Nagpapakita ng tuloy ng pagtutok ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng presensya at garang pagtugon sa mga hamong pandagat sa rehiyon. Ito ay mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng kakayahan ng NFM sa pagpapanatili ng seguridad at kandaan sa karagatan ng silangang Mindanao. Sa kanyang mensahe na pinuri ni NFM Naval Forces Eastern Mindanao, Commander Commodore Constancio Arturo M. Reyes Jr. ang katapatan at dedikasyon ng mga tauhan ng PG 906 at ipinagdasal ang kanilang ligtas at maayos na paglalayag. Mga babayan, ito po ay ilan sa mga balitang ating nais pong ipabatid at mga hakbang ng ating Armed Forces of the Philippines sa patuloy pong mandato nito na palakasin ang kanya pong kakayahan at patuloy ng pangalaga ng soberanya at pagsusubaybay sa panatili po nating makamit ang kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan para sa maunlad at bagong Pilipinas.
Mga bayan, wala tayong oras. Susunod na po ang programang DOLE, Department of Labor and Employment, dito po sa ating programa. Susunod na po ito. Huwag na huwag kayong alis, huwag na huwag kayong mawawala dahil iba't ibang pong programa at mga aktibidades naman ay sinagawa po natin Department of Labor and Employment ang ihahatid sa ating pong lahat. Mga bayan, maraming salamat po sa inyong pong pagantabay dito po sa ating programang Kumusta Pilipinas. Ako po yung lingkod katropang Glenn Goldchan at bumabati po sa inyo sa pong mapagpalang umaga at God bless sa ating lahat. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, may mga concern ka ba?